Yes, good morning Pilipinas and good morning world sa ating mga kabayang OFW at mga kabayan natin na nandyan sa Pilipinas. Papagpalang araw sa ating lahat. Sa mga sulok man tayo ng ating mundo, either umaga dyan, hapon o gabi, sana nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. At sa mga kabayan natin na merong sakit, sana gumaling na tayo. At importante mga kabayan ay hindi tayo mawala ng pag-asa at saka mag-pray tayo sa ating Panginoon araw-araw, okay? Well, siyempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balatang YouTube, pero nagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Tuesday sa ating lahat. So siya nga pala, kumusta po ang pagboto kahapon mga kabayan sa BSKE elections? Nakatanggap ba ang lahat? Nakatanggap. Okay ba ang lahat mga kabayan? Peaceful ba sa inyong lugar? At saka smooth ba ang inyong pagboto? Mukhang nadulas ka Sir Ivan. Nagiging realistic lang si Sir Ivan. Aminin. Marami yatang nakatanggap sa inyong mga kabayan. Dyan po sa Pilipinas ha. Joke lang. Pinapatawa ko lang kay mga kabayan. Siya nga pala, huwag yung gayahin. Siyempre, yung sinabi ko mga 3 days ago na ba mga kabayan, di ba sinabi ko kapag merong pupunta sa inyo na merong padula si kapitan at saka si chairman at saka yung mga kagawads, well, tatanggapin nyo pero iboto nyo yung mga karapat-dapat na mamuno sa inyong barangay o sa inyong lugar. Di ba sinabi ko yung mga kabayan? Well, anyways, joke lang po yun. Alam mo ni Sir Ivan na bawal po ang vote buying. Yes, mahigpit ho yung ipinagbabawal mga kabayan ng COMELEC. Talagang ayaw na ayaw ko po yung vote buying sa totoo lang. Ginawa ko lang joke yan mga kabayan. Pero alam nyo, naging realistic lang si Sir Ivan. At saka alam ho natin na karamihan sa inyo, alam nyo na. Diba? So at least, alam nyo, marami kong nakita na balita na sa ibang lugar mga kabayan, sa Mindanao ba yun? Diba nagka-problema doon? Meron ngang classrooms na kung saan doon po magbotohan mga kabayan, abay sinunog po. Intentional, sinunog talaga. At saka meron din pong lugar dyan sa Maynila, nakalimutan ko lang yung lugar mga kabayan, na yung pinuntahan sila ng grupo, yung mga armado po, pero nasa Maynila mga kabayan, at saka pinagpupunit po yung mga ballot papers kung saan doon tayo magboto. Pero nadakip po yung mga kabayan. I think isang grupo or mga umabot yata ng 5 na membro po na yun. Grabe talaga yung politiko dyan sa Pilipinas mga kabayan, no? Grabe ang politics dyan sa Pilipinas. So I guess na hindi naman po ganun kagrabe mga kabayan. So medyo minimal lang po ang nangyari. Pero at least na talagang successful po ang botohan dyan sa Pilipinas. Pero alam ko maraming padalos eh. Maraming mga padangog mga kabayan. Sa Bisaya, padangog daw yan eh. So anyways, ang araw mga kabayan, marami itong pag-uusapan. Napakainit talaga. At saka pasensya po kahapon, wala si Sir Ivan kasi nag-beauty rest muna si Sir Ivan. At saka which is supposed to be, ngayong araw rin po mga kabayan, ay mag-beauty rest po sana si Sir Ivan kasi ang sakit talaga ng ulo kanina eh. Kasi marami kong tinapos po na project mga kabayan. At saka the other day, nahirapan ako mag-vlog kasi nga matagal, late na ako nakauwi dito sa aking room. Kasi nga marami kong tinapos. Kapag kasi mga kabayan, kapag malapit na or end of the month na, end of the month, maraming gagawin po na maraming gagawin po na mga report si Sir Ivan doon sa aking pagdrabuan. So pasensya po. But today, talagang pinilit kong aking makabayan, ang aking self na mag-vlog kasi merong nag-send sa atin, nag-forward sa atin itong vlog po ni Maharlika makabayan. Abay, nakakatawa. Pero merong nag-forward sa atin, sabi niya Sir Ivan na kasakit daw ng damdamin kasi nga yung pinanood niya, yung vlog makabayan ni Maharlika, abay tungkol dito kay PBBM na yung 'di ba nakita ho natin yung latest na survey ng Okta makabayan. 'Di ba medyo bumaba po yung rating ni PBBM, yung performance rating at saka ni BP Inday Sara. So yun po ang vlog ni ni Lutang, vlog po ni Maharlika. Sabi niya, humina na daw si PBBM at saka talagang kinutya niya dito si PBBM, pati nga yung putotoy ni PBBM makabayan, pinagdiskitaan ni Maharlika. Gago talaga. Itong si Maharlika makabayan, may pagkagunggong talaga to eh. Pati ang pututoy ni PBBM, bakit nasali doon ang pututoy ni PBBM? Dahil lang humina daw si PBBM. At saka alam nyo kaabayan,
Natawa kasi ako doon kasi bakit? Kasi ang sabi niya at sabi daw ng kanyang puting ahas diyan sa Malacanang, pinapaingat na daw at saka nagbabantay na sila kasi may plano daw itong si FL Lisa na i-wiretap daw lahat ng communications diyan sa gobyerno natin or doon po sa Malacanang. So nanganganib daw. Sabi ho ni Marlica, nanganganib daw ang kanyang puting ahas nandoon kasi plano i-wiretap daw ni FL Lisa. Ngayon, nung pinanood ko ang kanyang mga kabayan for almost 6 to 7 minutes lang yata yon. Saka meron nang nasabi siya doon na sabi ko, ang tanga naman ito. Meron siyang akusasyon dito, pero siya rin dito ang sumagot mga kabayan na talagang parang bumaliktad po sa kanya at alam na natin ang sagot na yung wiretapping na yan ay talagang gawa-gawa niya lang at yun po ay fake news mga kabayan. At alam niyo ba, si Maharlika ngayon, si Hitad ay merong sakit mga kabayan. Bakit mo alam, Sir Ivan? Kitang-kita naman eh. May sakit si Maharlika mga kabayan. Mamaya i-reveal ko yan kung ano ang kanyang sakit. At saka alam nyo, gusto ko talang buljakin itong si Maharlika kasi naawa ko sa kanyang mga viewers mga kabayan. Ginawa niyang tanga. Sana hindi na lang siya dito nag-topic tungkol ito sa mga technologies kasi parang mahina siya sa technologies mga kabayan. At saka kapag merong na makakarinig dito na mga talagang sweet, ano ba sa Tagalog yung sweet to mga kabayan? Yung talagang marunong dito sa mga applications na mga ginagamit natin at talagang applications enthusiast ng mga tao, pagtatawanan ng taga itong si Maharlika mga kabayan. Siyempre may kuting alam rin po si Sir Ivan. Mamaya i-reveal natin kung ano ang kanyang sakit mga kabayan. Okay, so pag-usapan rin po natin mamaya ito pong si Sas Rogando Sasot, si Mr. Sasot mga kabayan. Alam niyo ba na si Sasot ay nag-declare na naging anti-BP Sara mga kabayan? Paano mo nasabi na Sir Ivan? Meron siyang post pero tinanggal kagad mga kabayan. Bote na lang, na-screenshot ko kaagad. Yes, nagiging anti-BP Sara na siya ngayon. Saan siya ngayon parang dataping mga kabayan or saan siya dito kakapit? I think lang parang kakapit siya dito kay Senator Raffy Tulfo or kay Romualdez. Bakit nangyari yon? Di ba? Kontrang-kontra niya dito si Romualdez na kabayan. Pero sinabi niya na gustong-gusto niya ngayon si Tulfo or si Romualdez mga kabayan. Mamaya pag-usapan natin yan. Sino bang gusto dito na iban sa Pilipinas ang TikTok mga kabayan? Yes, you heard it right. Meron kasing ang gobyerno natin may plano po na na iban itong TikTok kasi nga siyempre under kasi ito sa ang may-ari kasi ito makabayan ay Chinese po. So yung gobyerno natin under investigation ito at saka under observation, may plano sila na iban po ang TikTok sa Pilipinas. Merong pros yan makabayan or merong cons or merong advantage or merong disadvantage para maintindihan natin kaagad kasi kapag sasabihin ko ito na pros and cons, baka kasi hindi lahat makaintindi makabayan. So isimple natin, merong advantage at merong disadvantage po yung TikTok mga kabayan. And girls, marami pang iba. Alam naman po si Sir Ivan, palagi itong madara ng babo ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Siya nga pala, muntik ko na makalimutan mga kabayan. I-greet muna natin po. Before tayo mag-start po ng ating balitaan, i-greet muna natin ating mga kababayan, mga solid viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. At nandito po sa listahan mga kababayan, i-greet natin ng happy birthday si Ma'am Regine Grace Milbar. Greetings from Evangeline Milbar. Happy birthday also kay Sir Erickson Miguel. Also, pasalamatan natin mga kababayan si Ma'am Sis Queen na bigay sa atin ang super thanks na 2 euro. Again, thank you so much kay Sis Queen. Also, happy 36th anniversary sa Tayug Bible Baptist Church or TBBC. Congratulations po. Congratulations sa Tayug Bible Baptist Church. They're having a celebrating anniversary the other day mga kabayan. Okay? So, of course, kung masan ko rin kayo, shoutout natin ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumusta natin mga kabayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalist. At syempre, nandyan rin po makabayan nating DDS all over the world. Harito din makabayan, lalong-lalo na maraming salamat sa Uniteam supporters. And
Helmers, thank you so much sa ating mga returning viewers, mga solid supporters to Sir Ivan, mga suki dito sa ating channel, thank you so much. At maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. Sana kayo ng lahat mga kabayan ang hindi po mag-skip ng ating commercials kasi dyan po nabubuhay ang ating channel. Kahit kunti man lang, please don't skip our commercials, okay? And also, welcome po natin ating mga new subscribers, mga bagong pasok sa ating channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay mga kabayan, so before tayo mag-start po ng ating balitaan, i-announce muna natin kung sino ang nanalo sa ating question of the day, the other day mga kabayan, or sa ating last vlog. So ito lang pong i-announce dito, ang nanalo, siya po si Ma'am Jasmine, si Jasmine lang, walang apelido mga kabayan, Jasmine 836. Siya po si Jasmine 836, siya po ang nanalo sa ating question of the day, sa ating last vlog mga kabayan. Kasi di ba ang tanong ko sa ating last vlog na kung sino po yung naging vlogger ngayon na former member ng SBSI ng Socorro, na siya po dito yung nagbulgar sa mga ginagawa po nakabulustagan nito ni Senyor Aguila. So yan po ating question mga kabayan. So ang answer po ay si Ma'am Dayan Dantes. Okay? Again, congratulations po kay Ma'am Jasmine. Napadala natin siya ng GCash mga kabayan. So anyway, start tayo. Before tayo pumunta dun sa mga mainitang mga balita at saka meron tayong i-reveal po ng mga fake news dito at paninira po sa gobyerno natin, lalong-lalo na dito sa PCO mga kabayan. Merong siniraan dito na isang ASIC, si Perez, dyan po sa PCO kasi meron daw nag-send po or nang-hire sa dito ng mga content creator mga kabayan. Buti lang may na-discover si Sir Ivan. Mamaya pag-usapan yan, pero dito muna tayo sa balita po ni BBM at sa ni BP Inday Sara mga kabayan. Kasi kahapon, ito po tungkol po sa pagboto ni PBM. So, for more details, let's watch this. Bumoto si Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte sa kanilang mga probinsya kanina. Si PBBM iginiit na di dapat sayangin ang karapatang bumoto. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Pagkabukas pa lang ng presinto sa Mariano Marcos Memorial Elementary School, dumating agad si Pangulong Bongbong Marcos para bumoto sa barangay at SK elections. Higit kumulang 5 minuto lang ang tinagal niya sa pagboto at paghulog ng kanyang balota. Sa panayam sa media, binigyang diin ng Pangulo ang halaga ng barangay election sa midterm election, lalo na sa mga politiko. Pag sinabi ng mga barangay na magde-deliver ako sa iyo ng 350 votes dito sa aking barangay, asahan mo 350 yun, totoo yun. Ano po yung gusto? Kaya nga raw, mainit ang laban sa barangay level. Kuminsan, nagiging napakainit ang barangay election dahil talagang crucial yan at it is held at a very intimate personal level. And that's why sometimes nagkakainitan ng husto, kaya yun ang ating gustong iwasan. Aminado rin si PBBM na dahil sa init ng laban, may mga kaso pa rin ng vote buying sa mga barangay. Kaya payo niya sa mga botante. Huwag nyo naman itatapon ang inyong karapatan na makapili ng inyong mga barangay official. Dahil alam nyo naman po na ang mga barangay official, ang mga kaharap ninyo araw-araw, ito ang mga tinatakbuhan ninyo para makatulong sa inyong mga problema. Kaya kung idadaan lang sa bayaran, ay hindi kayo mawawala yung boses ninyo. Dito rin sa presintong ito kung saan bumoto si Pangulong Bongbong Marcos, boboto sana si dating First Lady Imelda Marcos, lalo't kabilang ang pangalan niya sa listahan ng mga botante. Yun nga lang, hindi raw siya nakauwi dito sa Ilocos kaya hindi siya makakaboto ngayong araw. Ang ibang miyembro naman ng First Family dumiretso na sa Lawag dahil doon sila rehistrado. Kabilang narito ang anak ni PBBM na si Congressman Sandro Marcos na dumiretso sa Lawag para bumoto matapos samahan ng ama sa Batak. Maaga rin bumoto sa Davao City si Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Giit ni VP Sara, matatapos lang ang election period, oras na matanggap na ng mga gurong tumayo bilang Board of Election Inspectors ang kanilang honorarium.
Nung Friday, binuksan nila ang kanilang command center. At yung command center nila ay mag-close lang, hindi pagkatapos ng election, kundi pagkatapos ng pagbigay ng honorarium sa mga teachers. Kung 100% na ang download at 100% na ang pagbibigay doon sa mga in charge sa field operations, doon pa lang magsasara ang command center ng COMELEC para mapanigurado nila na nabuo nila yung proseso pre-elections, during elections, and post-elections, kasama yung pagbibilang, pag-submit ng mga results at pagbibigay ng honorarium. Bago umalis sa voting venue, nakihalubilo muna ang bisa sa publiko at kumain ng fishball. Okay, so tungkol po sa vote buying mga kaabayan, sana maisip natin na kapag merong magpadula sa inyo, magbigay sa inyo, na lalo na kapag malaki mga kaabayan, hindi nyo ba naisip niyan? Di ba red flag na ho yan mga kaabayan? Ang laki po ibinigay sa inyo, pero magkaano lang po yung sweldo ng kapitan, ng kagawad, SK chairman, pero meron silang ibinigay ito mga kaabayan na ang laki nga. Yes, nakaabot sa akin informations doon po sa mga probinsya, ang laki ng kanilang mga bigayan mga kaabayan. At saka meron pang nangyari doon po sa probinsya, kasi nga sa probinsya mga kaabayan, hindi kasi gumamit po ng PICOS. Ang ginamit ito pagboto is only manual yan mga kaabayan. Manual counting ho sila doon. Alam niyo ba na may nakaabot po ng information kay Sir Ivan na, di ba, requirements nila kadalasan, or talagang requirements nila yan na dapat iboto mo itong lahat ng grupo to, dapat vote state mga kaabayan. Pero during po sa pagboto mo, malalaman nila na hindi mo sila ibinoto lahat mga kaabayan. Through QR code daw yan. Yan po ang nakaabot kay Sir Ivan. So sana po dito sa COMELEC, sana imbestigahan ho natin yan. Kasi kapag merong QR code yung ginagamit, bakit merong QR code ho yan? At saka paano nila malaman na hindi ka nag-vote straight sa kanila? So doon magka-problema mga kaabayan. Diba? Doon magkagulo. Sa alam niyo nang nangyari. Basta, siyempre, ang init po ng politika mga kaabayan. So dyan kasi nag-umpisa yung gulo. So isunod rin po natin, ito tungkol pa rin po sa pagboto, na kung saan ito may conspiracy theory na baka ito ang mangyari in the future mga kaabayan. Kasi nga, maraming hindi ito nakaboto. Marami talagang hindi nakaboto mga kaabayan. Sa anong kadahilanan? Dahil po sa double registration. So kapag ito ang mangyayari in the future, like for example dito sa 2025 po na election or doon po sa 2028 na election, kapag magkaroon dito ng double election mga kaabayan, marami talaga sa kababayan natin ang hindi dito makaboto or baka maging sabotahe mga kaabayan. So para maintindihan natin, let's watch this. Double registration at paglipat ng tirahan ang ilan sa mga nakikitang dahilan ng COMELEC kung bakit may naalis sa listahan ng mga botante ngayong barangay at SK elections. Iniimbestigahan naman ng COMELEC ang mga botante na nananadyang gawin yan. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawi. Isang araw bago ang barangay at Sangguniang Kabataan elections, nangangamba ang karpinterong si Tatay Roman nang hindi makita ang pangalan sa voters list nitong weekend. Laking pagtataka niya dahil hindi naman daw siya nagminti sa pagboto tuwing halalan sa barangay Tatalon sa Quezon City. Ngayong araw, maaga siyang pupunta para siguruhin sa mga election officer ang kanyang voting status. Importante sa akin yun kasi siyempre kailangan natin pumili ng maayos na mga kandidato for the future kasi may mga anak din ako. Rights ko yun na para bumoto. So kailangan ko para makatulong ako sa bayan. Maliwanag ng Commission on Elections, ilang botante ang posibleng biglang naalis sa listahan dahil sa multiple registrations. Ibig sabihin, rehistrado rin sa ibang lugar ang kanilang pangalan. Meron tayo tinatawag na ABIS, yung Automated Fingerprint Information System. Kung saan yung registration natin nakikita sa ibang lugar. Halimbawa, meron ako sa provincial na registration, tapos nag-register din ako dito sa Quezon City. At yung application mo is registration kung nagkakaroon ng double multiple. Maayos naman daw ito pero sa susunod na pagbubukas pa ulit ng registration period. Sa tala ng COMELEC, nasa 498,000 na double registrants ang naialis na nila sa National List of Registration of Voters. Hinala pa ng komisyon, sinadyang magparehistro uli ng mga ito. Gumamit pa kasi ng ibang pangalan ng ilan at iniba pa ang kanilang itsura. Pero dahil pareho lang ang fingerprint, madali itong natukoy ng COMELEC.
Nasa 7,000 reklamo na raw ang nakahandang ipasa tungkol dito. So dapat lang as early as they could, itong Comelec, dapat i-resolve nila yung makaabayan. At saka dapat lang po bantayan talaga yan. Ito po yung tsuri. Baka gagawin nila yan sa this coming 2025 na election or this coming 2028. Yung style na yan, sabotahin makaabayan. Baka malaman po ng isang grupo na ikaw ay kabilang doon at saka nakikita nila na talagang doon ka buboto sa kabilang makaabayan. Baka sabotahin ka nila sa Comelec. So magkaroon dito ng double registration ang ating account o ating pangalan. So yan po ay dapat iresolba ngayon pa lang ng taga Comelec. Okay, so dyan naman tayo sa ating next topic. Pag-usapan natin ito nakakatawa mga kabayan. Kasi alam niyo po itong snatcher, laking bubo na. Kasi itong biktima, lagi nanonood po ito sa TikTok mga kabayan kung paano dito malabanan yung mga snatchers. Aba, in-apply niya yung nakita niya sa TikTok. So ang nangyari, itong snatchers, siya ngayon ang na-snatchan mga kabayan. So for more details, let's watch this. Alas 7 ng umaga kahapon, nag-aabang umano ng masasakyang jeep ang 22 anyos na si Mark Russell Zapata. Nang lapitan umano siya ng isang lalaking sakay ng motorsiklo. Inalok daw siya nito ng babae na ayon kay Zapata ay tinanggihan niya. Lumayo ang lalaki, ipinarada ang kanyang motorsiklo at binalikan si Zapata nang may kasama pang isang lalaki. Nag-usap sila saglit at inagaw ng dalawa ang kanyang cellphone. Sinundan ng biktima ang lalaki. At nang patakas na raw ang mga ito, sakay ng motorsiklo, hinablot ni Zapata ang susi nito at tumakbo papunta sa istasyon ng pulis. Para hindi po sila makaalis at para malaman kung sino po yung suspect. Dumiretso na po ako ng barangay at police station. Doon, ikinwento ni Mark sa mga pulis ang nangyari. Aminado ang hepe ng Las Piñas Police na nagduda siya noong una sa kwento dahil nahahawigaan niya sa mga patawang video sa TikTok. We conduct an in-depth investigation kasi baka prank ito or baka baliktad yung istorya. Baka siya yung mismong nangarnap ng motor at ginawa niya lang ng baliktad na kwento. Nang balikan ng mga pulis ang pinangyarihan ng insidente, nakita nila ang motorsiklo. Natunton ng pulisya ang may-ari ng motorsiklo sa Bacoor, Cavite. Dito napag-alaman na ang motorsiklo hiniram lang daw ng mga salarin. Patuloy nilang tinutugis ang dalawang lalaki. Ito kasing mga suspect, base dun sa mga nandun na nakatira sa malapit dun, notorious ito. Gun for hire, di umano. At ito ay notorious na mga drug user, pusher at nagsululong sa sugal. So malaking tulong talaga yung TikTok mga kabayan. Merong part talaga na nakatulong, meron pong part po na medyo nakaka-distract po sa ating kabataan, saka nagbibigay dito ng mga hindi magandang gawain mga kabayan. Yung TikTok, lalong-lalo na kita-kita po yung mga hubo-hubo dyan sa TikTok. Pero alam niyo ba, as I said it earlier, merong advantage at disadvantage po yung TikTok. Ang ating gobyerno mga kabayan, may plano dito na i-ban po ang TikTok sa Pilipinas. Sa ano bang kadahilanan, Sir Ivan? So ang nagplano niyan, actually hindi naman talaga yan tago mga kabayan, saka hindi naman talaga bago yan kasi last 2020 at saka to 2021 at saka 2022, di ba lagi pong napag-usapan yung TikTok mga kabayan? Kasi nga merong parang magkaroon dito ng parang meron silang kukunin po ng mga data sa ating cellphones mga kabayan. Kayang-kaya na i-download po ang ating mga pictures, ang ating mga confidential po naman documents dyan sa ating cellphones or even yung mga yung mga passwords sa ating mga bank applications. Kayang-kaya niya mga kabayan. So, ang plano dito ni Secretary Eduardo Anyo, siya po ating National Security Advisor, sabi niya, TikTok likely to be banned. Ang kadahilanan mga kabayan, sabi niya, yung mga apps na yan galing kasi sa China. Yung mga apps na yan, malaki ang posibilidad na nakukuha nila yung mga data, pati mga private details na mga nagsusubscribe dyan. Meron na pong lumabas noon na balita mga kabayan na kung saan, di ba yung itong TikTok ay or even yung mga ibang mga applications, gumagamit kasi sila ito ng keylogger. Alam ba natin yung keylogger mga kabayan? Hindi ba natin napapansin na kapag gumagamit tayo ng applications or either Facebook, YouTube, sa TikTok or doon po sa Twitter o sa X, di ba every time na mag-open tayo on the next day or ilang segundo man lang or ilang mga minutes,
yung makikita natin na front page yung gusto natin mga kababayan. Kasi gumagamit po sila ng keylogger. Pero that is a conspiracy theory. Pero parang kung analyze natin mga kababayan, part sa kanilang algorithm, yan po ang ginagamit daw. Sabi ng mga experts, merong ginagamit po na keylogger. Pero delikado kasi yan mga kababayan. Bakit? Kasi every time po na magta-type tayo sa kanilang search button o sa kanilang search bar para maghanap tayo ng mga content na gusto natin or meron tayong isi-search po dyan, yan lagi ang kukunin po yan na data na yan ng isang application mga kababayan. So from there, nalalaman nila kung anong gusto natin, anong hinahanap natin, para on next time na mag-open tayo sa ating TikTok, alam na nila kung anong ipapakita sa ating mga kababayan. Yan po yung keylogger. At alam ba natin yung keylogger? Sinasave po yung data niya mga kababayan. Ang problema rin dito sa TikTok, kung hindi po dito nakakaalam, di ba napapansin niyo po, during po sa inyong pag-install, may mga permissions po siyang hinihingi mga kababayan. Kapag hindi mo i-grant po yung permissions na hinihingi po ng TikTok, hindi mo magagamit yung TikTok mga kababayan. So ano ba yung permissions na kukunin nila? At dapat, ayon dito sa TikTok, dapat ma-access nila yung inyong locations, ma-access nila ang inyong mga pictures o yung folders kung saan nakasave po yung pictures at saka yung videos, at saka pati rin po yung mga documents mga kababayan. Saka kung yung keylogger ginagamit rin dyan, pati rin pong ating mga password, baka makuha yung mga kababayan. So yan po ang disadvantage ng TikTok. So yan po ang plano po ni Anyo na iban po yung TikTok sa Pilipinas kasi delikado. Baka ito'y security threat po sa ating gobyerno kasi alam po natin yung China mga kababayan, mahilig talaga sila ito mang-spy. Naalala ba natin doon sa US, di ba meron po nakita na isang balon, na isang spy balon mga kababayan, saka talagang sinira po yun ng taga-US kasi po galing po sa China, yun po ang spy balon mga kababayan. At saka meron rin pong balita, bago lang last June, naalala ba natin na meron nagreklamo po doon sa taga Hong Kong ba yun? Kasi nga napag-alaman dito na yung owner po ng TikTok, yung ByteDance mga kababayan, inakusahan sila na through TikTok nalalaman nila dito yung mga ginawa po ng mga aktivista doon sa Hong Kong. Ayon dito sa balita, may kapapit na sa balita mga kababayan, sabi dito sa ni Peter Hoskins, sabi po ng Reuters, TikTok ByteDance accused of helping China spy on Hong Kong activist. At sa ibang balita rin mga kababayan, talang kalat na kalat ho yan, ayon dito sa Al Jazeera, China spied on Hong Kong activist using TikTok, Lusot claims. Former ByteDance executive alleged that China's officials used God credential to get around protections for user data. So yun nga ang nakakatakot kasi kayang-kaya po ng TikTok na kunin po yung ating mga informations at pati rin po yung mga data tungkol to sa mga activists. Yan po ang problema kabayan. So yan po ang iniiwasan ng gobyerno natin. Itatanong ko lang po dito, okay na ba sa ating mga kababayan na iban po sa Pilipinas ang paggamit ng TikTok? Please comment down below. Okay, so before tayo mag-jump po sa ating next topic mga kababayan, i-shout out natin ating mga silent viewers, at yung mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. So shout out natin ating mga child members, sila si Ma'am Ryan, Cosmo Defender, Pusong Inami, o Sis Queen, Face Calante, Russell Terroel, Via Bibar, Mel Grace Holmes, saka hi sa ating mga Pindot Likers and Pindot Warriors. I-shout out natin si Ma'am Wela Magno, Marcus Hernandez, Mighty Baisa, Teresita Timalawan, John Kuan, Rose Guevara, Amy Sarino, Erwin Sunyoren. Nandiyan po si Ma'am Milagros Derilo, Erlinda Uyama, Zini Haturi, Romel Ordonez, Tess Hauget, Estrella Centino, Leonardo Manansala, Maria Milasiplon, Jelen Quezon, Molly Bautista, and hi to Sir Robert Simbrano, Arceli Gibero, Tink Abel, Noel Sarcida, Nonoy Florenhels, and hi to Ma'am Leonora Brown. Okay, so dito tayo sa ating segment mga kababayan na kung saan meron tayong ginagawa na hindi alam ay bawal pala yan sa batas mga kababayan. At para malaman natin, let's watch this! Love, tignan mo, ang ganda sana na itong jacket na nabili ko kaso parang ang laki niya sa akin. Pwede bang palitan natin? Pwede bang i-message mo yung seller? Ganda ba? Para mapalitan yung size. Oo nga, parang malaki sa'yo yung jacket na yun. Sige, message ko lang yung seller.
collab, sorry. Kasi ay palitan ng seller yung nabili ko. Attorney, hindi po kasi sukat yung item na nabili ko para sa misis ko. Kaya ayaw po ito palitan ng seller. Legal ba to? Legal po yan dahil hindi pwedeng ibalik ang binili dahil lamang sa hindi pala kasya sa inyong pagbibigyan. Kung wala namang depekto ang produkto, hindi po ito pwedeng ibalik sa seller. Subalit kung may probisyon para sa gift receipt, kung saan pwedeng ibalik ang produkto dahil mali ang size, ay pwede po itong ibalik ayon sa inyong kasunduan sa gift receipt. Attorney, paano naman po ang inner garments gaya ng brief, panty at bra? Pwede ba itong isoli kung sakaling hindi kasya? Iba naman ang patakaran pagdating sa inner garments gaya ng brief, panty at bra. Dito, no return, no exchange. Nakalagay ito sa batas for hygienic purposes. Hindi na ito pwedeng isole basta ito ay nabili mo na. Kaya dapat, bago ka umalis ng tindahan, check-in mo nang mabuti ang mga inner garments kung may depekto dahil no return, no exchange pagdating sa inner garments. Tandaan po natin sa ilalim ng batas, ang mga merchants o tindahan ay dapat magtakda ng panahon para isole ang mga produktong depektibo. Itong araw ang minimum na dapat ay may pagkakataong kang isole. Hanggang 180 days, pwedeng piliin yan ng merchant. Attorney, paano naman kung yung produkto na binili ko may damage talaga at ayaw na makipag-usap ng seller, sabay binlock ako? Saan ako pwede magreklamo? Bawal po yan. Yan ay paglabag sa Consumer Code of the Philippines. Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, dapat pwede itong i-replace, i-repair o i-refund. Pwede kayong magreklamo sa Department of Trade and Industry or DTI. Attorney, dapat bang videoan ang pag-unboxing ng isang produkto oras na natanggap ang produktong binili? Pwede bang tanggapin na ebidensya yun kapag depektibo pala yung item na nabili? Pwedeng kunan ng video habang binubuksan ang package ng biniling produkto o yung tinatawag na unboxing. Magagamit ang video bilang ebidensya na talagang depektibo ang produkto at hindi nasira lang dahil sa handling o kagagawa ng buyer. Okay, so at least alam ho natin ang ating karapatan, alam rin natin ang illegal at saka yung legal sa batas, mga kababayan. Okay ba yung segment natin? Para alam natin, mga kababayan, para hindi na tayo magiging tanga. Okay, so dyan na tayo sa ating next topic. Pag-usapan na natin yung tungkol sa issue dito ni Asik Perez ng taga-Presidential Communications Office. Kasi nga itong si Kay Wow, mga kababayan, meron siyang post dun sa Twitter. Ang kanyang post po ay nirepost po na isang anti-Marcos. I'm not sure kung siya ba'y dilawan or isa pang DDS na rabid. Pero itong nangalan po na, na Paulo Miguel, siya talaga ay ayaw dito kay PBB, mga kababayan. So ang post po ni Kay Wow, nirepost niya at saka nilagyan ng captions, "This is so embarrassing. Ano na, Bongbong Marcos? Director 3 pa naman din." So ano bang nangyari dyan, mga kababayan? Ayon dito sa post po ni Kaywo, in screenshot niya, may nag-message sa kanya ng ngalan po na Perez at meron pong ipinakita na isang ID, mga kababayan. So na-confirm natin na yung ID na yan ay si Marjeline C. Perez or Marjeline D. Perez. Diyan po sa PCO, siya po'y ASIC. At saka ang kanyang designation, mga kababayan, Director 3 na ho siya ngayon. So itong sabi po ni Ma'am Perez, "Hi po, this is Madi from PCO. We are looking for social media content creators that are willing to help the administration in promoting its projects and programs and bring it closer to the people, especially to the grassroots. We would like to ask if you would want to be part of our contact list for this. You may reach me po dito sa Messenger. Looking forward to talking with you po." So siyempre itong si Kaywo, kasi alam niyo si Kaywo, mga kababayan, isa siyang writer, isang editor po sa, I'm not sure kung saan siya nagra-write na news outlet, pero at least alam niya yung protocol na ginagawa po ng mga ng gobyerno natin kapag meron silang iimbita dito, mga kababayan. 'Di ba? Hindi po yan through Messenger. Mostly po ng ginagawa po ng gobyerno natin is through email yung communication. Kung mayroon sila itong invitation, mga kababayan, di ba? Yan pong ginagawa ng gobyerno natin. So itong si Kaywo, nagdududa kaagad. At alam ba natin si Kaywo, isa siyang Marcos supporter, mga kababayan. Bakit ko alam? Ipapakita natin yan mamaya. But before that, dito muna tayo sa response po ni Kaywo or in-screenshot niya at saka inilagay niya doon sa kanyang account. So sabi ni Kaywo, "Kung kayo ang makatanggap ng ganitong mensahe, how would you respond?" So, ang reply po ni Kaywo doon kay nangalan po na Madi Perez, mga kababayan, sabi niya, "Ma'am Perez,
I am not new with communicating with government officials and agencies. In all of my past communications with someone from the government, it is always via snail mail or electronic mail. So I would expect that an official working for PCO would communicate with me via email using an account based on PCO's official website. Diba yan po ang dapat makabayan, yan po ang protocol ng gobyerno natin. Dapat gagamitin dito yung official account ng gobyerno natin kapag official po ang invitation makabayan. So sabi pa dito, with an attached document containing the details of the office, the message, the signature, and other details. I expect to see in a government-curated mail. I find it strange that someone from a government communications office would send an offer via messenger instead of a more formal method of communications. My email address is already public and provided in my profile for any offers, questions, and inquiries. As such, I prefer and expect business people and other personnels to communicate with me. At least itong si Kewo makabayan, mapanuri talaga. So maraming nadududa na itong nangangalan po na dyan po sa messenger na Madi Perez makabayan, abay parang ito'y pananabutahe po ng taga PCO. Maraming nadududa dito kasi binasa ko po yung mga message sa baba, mga comment po. Sabi na parang hindi daw totoo yan na comment or hindi yan totoo na account po ni Madi Perez ng taga PCO makabayan. Kasi marami rin po na minises niya ng account na yan, nang imbita po na gusto ba dito na maging content creator ng gobyerno natin. So dapat maging mapanuri tayo makabayan kasi marami itong nanalabotahe, gustong siraan dito si PBM at saka alam niyo makabayan, may plano pa nga sa ito na i-impeach daw si PBM. Merong nanawagan ngayon at saka babasahin ko lang po itong post po ni Alex Bonifacio. Sabi niya, Save the Philippines, impeach Ferdinand Marcos Jr. So alam nyo, itong post ito, gunggong talaga, on what grounds na impeach po si PBM para daw is-save ang Philippines. Alam niyo ba ang ginagawa ni PBM ngayon? He is saving the Philippines talaga from the Dilawans kasi doon po nagka-problema yung Pilipinas nung naupo po yung mga Dilawan. Buti na lang nakaupo po si FPRD at saka unti-unti po nakarecover to yung Pilipinas. Hanggang ngayon na naupo si PBM, nakarecover ang Pilipinas makabayan. Pero papunta na tayo doon sa pag-uswag po. Pero sabi na, save the Philippines daw, i-impeach si PBM. I-impeach si PBM, nagmamadali na sila makabayan. Tsaka naalala ko na meron silang plano dito na tatanggalin daw si PBM before the end of this year makabayan. Di ba nagmamadali na sila? Matatanggal kasi PBM, mahal si PBM ng mamayang Pilipino. At mas marami pa rin po ang naniniwala kay PBM sa kanyang kakayahan na mapaunlad po ni PBM ang Pilipinas. At unti-unti natin yung nakikita yan makabayan. Di ba agree ba kay Sir Ivan? Unti-unti yan nakikita. Pero ang hindi lang ito nakita po sa ginagawa ni PBM at ng gobyerno natin, yung mga anti-Marcos, yung ayaw umunlad ang bansang Pilipinas makabayan. So dyan po sa post po ni Alex Bonifacio, alam nyo ba na talagang kinuig sa dito ng mga Marcos supporter at ng mga loyalista makabayan. Sabi dito sa comment sa baba, impeach your face. Sabi ba dito, grabe ka, sino ipapalit si Tambaluslos? Sabi dito, for what ground, tanga nito, itulog mo yan, bish. Alam nyo na makabayan, talagang kinuig sa dito. So at least, marami ditong nagsuporta po kay PBM at marami itong naniniwala po kay PBM makabayan. Siyempre, hindi sila nagpadala doon sa mga paninira po ni Hitad. Si Hitad lang po ito naglukuhan makabayan sa kanyang vlog, di ba? Magtulungan tayong lahat kasi marami itong nanubutahe po kay PBM. Okay, pag-usapan rin po natin. Ito rin tungkol po kay SAS makabayan. Di ba sinabi ko sa inyo na nagdeklara na siya dito na siya na po'y anti-BP Sara makabayan. Kasi kung maalala ninyo na nag-post pa or na meron pong survey itong Tangerine na inilabas na kung sa makabayan yung tungkol pa sa 2028 presidential survey. Ngayon itong si Tulfo nakakuha po ng 32.95% at doon po sa survey isa si Ma'am Sara Duterte, BP Sara 30.10. Yan daw ang gusto ng tao ngayon na tatakbo sa presidential election this coming 2028. So diyan po nagbase itong si Mr. Sasot, sabi niya mga kabayan, ako ay agree na either si Tulfo or Romualdez na lang mag-president sa 2028. Sara should just go back to Davao City after being a BP. May national anthem na ba na naka-ready if ever?
So dito, nagdeklara na siya mga kabayan na hindi siya dito maka-Duterte. Anti-Duterte na siya mga kabayan. So ayaw na niya dito kay BP Sara. Siguro ayaw na niya kasi hindi siya dito pinapansin po ni BP Sara mga kabayan. Hindi naman tanga si BP Sara. Kasi nga nakita natin itong si Sasot mga kabayan. Gonggong kasi ito po talagang sinisiraan niya dito yung bansang Pilipinas dahil lang sa 40,000 monthly. 40,000 monthly, sisiraan mo na yung bansang Pilipinas. Gonggong talaga At sa idagdag rin po natin mga kabayan, tungkol pa rin po kay Sas Rogando Sasot na kung saan, sabi dito sa isang solid viewer natin, nag-comment kasi siya doon po sa account ni Sas mga kabayan. Sabi niya, Che, Sas Rogando Sasot, walang napapala sa iyo mga Pilipino dahil tuta ka ng China daw. Ha ha ha, IR expert pero dinadaya ang kapwa Pilipino sa paninindigan maka-China. Let's see if the president really for US. So yan po ang sabi ni Ranil Narca mga kabayan. Pero alam niyo ba, pinost po ito ni sa kanyang account at nilagyan ng captions, yung isa sa mga senior high school teachers ninyo, Malanday National High School na si Ranil Narca Rabago, ito po ginagawa niya. Nasaktan siya sa comment po ng ating solid viewer mga kabayan. Abay nagsasabi lang naman po siya ng kanyang opinion or kanyang analysis tungkol ito sa ginagawa po ni Sas Rogando Sasot. So ngayon, ang ginawa niya dito sa kay Sir Ranel, abay blinak niya mga kabayan, blinak niya kaagad. Ayaw niya na makarinig po ng ganyan at ayaw niya na makabasa po ang kanyang mga viewers na mga opinion po ng ibang tao mga kabayan. Ayaw niya. Nasasaktan pala itong si Sas kapag makatanggap siya dito ng mga critics. Normal lang ho sa mga political vlogger. Alam mo Sas, totoo lang, ikaw matagal ka ng political vlogger. Pero hanggang ngayon, ayaw mo na makakabasa ng mga critics. Alam mga kabayan, itong si Sas matagal na yan na political vlogger. How many years na ba? 9 years o 10 years? Kasi before pa po nagsas si FPRD, vlogger na talaga yan si Sas mga kabayan. Pero hanggang ngayon, ayaw niya makakabasa ng mga critics. Si Sir Ivan nga, araw-araw ko nababasa yan. Araw-araw, kinakain ko lang mga kabayan. Critics na ibang tao, mga pangungutya, kinakain ko lang yan. Breakfast, hapunan, hanggang gabi. Hanggang pagising ko sa umaga, critics pa rin po at pangungutya dito ang aking nababasa mga kabayan. Kinakain lang ho yan ni Sir Ivan. Siyempre, pinasok natin to yung style ng ating ang political vlogging. So normal lang po dito yung siraan. Normal lang dito ang makatanggap po ng mga critics mga kabayan. Normal lang ho yan sa mga political vlogger. Pero itong si Sas, hindi niya kaya mga kabayan. Hindi niya matanggap yan. Diba? Itong si Sas, bayo talaga So anyways, dyan naman tayo sa ating next topic. But before that, isa naman natin si Ma'am Camela Rabor Donggo, and hi to Rosalia Rabor Him. Greetings from Rodolfo Rabor. Hi to Ruben Liboon from Shuttle USA. Nandyan rin po si Ma'am Evelyn Garcia. Hi to Jimenez Eva in vlog from Qatar. Nandyan rin po si Ma'am Ryan from Virginia, USA. Hi to Ma'am Carclia, Sisite Beer, Redler, Trexie, Lily, Carmen, Judy, Don Kings, Red One, Little One, Jay Cabal, Ma'am Lentek, Ma'am Self, Ma'am Ichacha, Ma'am Ilu, Tita S, Caitlin, Tata Emik, and Tata Jackfords of Jackfords family. And hi to Ma'am Rita Mejia. Makabayan, dito na tayo sa vlog po ni Maharlika. Kasi nga itong gunggong talaga to, alam nyo, meron siyang sakit mga kabayan. Alam nyo ba ang kanyang sakit? Gusto nyo malaman? Ang kanyang sakit mga kabayan, bakakon. Alam ba natin yung bakakon mga kabayan? In Tagalog, sinungaling. Yan po ang kanyang sakit, bakakon. Talagang bakakon to si Maharlika mga kabayan. Tsaka dito po sa kanyang vlog, nahuli natin siya sa mismo niyang bunganga. Bakit? Ipapakita ko sa inyo ang kanyang vlog mga kabayan. Nakatawa talaga. At saka alam nyo, marami pong nagalit dito at maraming nasaktan dito. Lalong-lalo na yung mga totoo po na mga loyalista na nandyan po na lagi po nakantabay sa kanyang vlog mga kabayan. Maraming nasaktan dito. So, ating sasagutin po ang kanyang mga sinasabi. Trick or treat, cool na muna tayo kasi napaka-effective ng ating mga ball jack. So, less than a year, more than isang taon na actually, ay ramdam na ni Kuting ang ball jack na hagupit nating lahat. So, ibig sabihin, kailangan tuloy-tuloy tayo mga palangginging. Bakit kamo? So, nanghihina na ang lolo ninyo. Bakit malungkot ang beshi ko? Ano ang kadahilan ng kanyang panghihina? A.
Hindi na tumatayo ang putotoy. B. Binoljak ni Lisa Smugs. C. Nasobrahan sa pulburon. A. Nanghina na yung putotoy. B. Binoljak ni Lisa. C. Nasobrahan sa pulburon. Pabalik-balik siya mga kabayan. Sabi niya, bakit na umabot dun sa pututoy ni PBBM? Nakita ba niya ang kanyang pututoy mga kabayan? Nakita ba ni Maharlika ang kanyang pututoy ni PBBM? I think not. Paano niya malaman? Di ba alam niyo, maraming mga kumakalat na mga balita-balita tungkol ito kay Maharlika kung paano siya nakapunta dyan sa US mga kabayan. Dumaan mo na daw siya ng maraming hotdogs. And I'm very very sure ikaw Maharlika, sa dinami-dami mong natikman ng mga hotdogs, hundreds na mga hotdogs, I'm sure hindi mo natikman si PBBM. Di ba mga kabayan? So paano mo nalalaman na hindi na tumayo si ang putotoy ni PBBM? Ito at gunggong talaga to eh. Bakit nadama yung putotoy ni PBBM? At saka alam nyo itong mga akusasyon niya dito kay PBBM at saka F. Elisa mga kabayan, grabe na ho yan. Sana makulong tong gunggong na to. Sana matanggalan na ho ito ng kanyang account dyan sa Facebook at saka sa YouTube mga kabayan. Yan naman kasi ang plano na ng PCO. Kasi itong si Maharlika, lagi itong napabalabas po ng fake news. So siya po'y bakakon mga kabayan. Ang daming kinaon na hotdog nito pero hindi niya natikman si PBBM. So kaya siya nakaganyan mga kabayan. Tulog na ba? Di effective ang fair lady nyo. Okay, not only me. Okay, kayo lahat. Pulburon yan. Effective ba talaga si Maharlika? I think not. Hindi siya epektibo mga kabayan. Ano ba ang nagawa niya sa Pilipinas? Dahil pa sa pagbaba po ng survey rating na ilabas po ng Octaresis mga kabayan, dahil daw epektibo siya. I think not. Ganun po ang estado ng gobyerno natin. Ganun po ang mangyari minsan ng ating presidente kasi wala naman pong presidente na consistent po ang kanyang survey rating mga kabayan. Wala po. Kahit nga si FPRRD, 'di ba, bumaba, tumaas, bumaba, tumataas. 'Di ba ganun po yung mga presidente natin? Pero dito sabi niya epektibo daw ang kanyang paninira to kay PBBM. 'Di ba? Sinungaling talaga to eh. Patuloy natin. Sumagot na si. Okay. So ngayon, may nakarating sa atin mga palangga. Si Kuting nangihina na, si Lisa natataranta ng itag. Okay. Ngayon, pero sa totoo lang, seryoso to alarming kasi takot yung mga beshi ko dyan sa Malacanang kasi tinatap sila ni Lisa Arandas Smugs dahil pinagbibintangan sila pinagdudahan sila na sila yung aking puting ahas. Sabi ni Armila Cardenas, ang bastos talaga ni Lisa, ang kapal ng jutang Jenena, sana kunin na siya ng lupa. Oo nga, no? Sana kunin ng lupa si Felisa. Dapat yung nagsabi ang dapat kunin na ng lupa mga kabayan. Di ba alam mo natin, meron tong kasabihan. Kung sino yung magsasabi po na hindi maganda sa kapwa mga kabayan, bumabalik po yan sa kanya. Magiging karma ho yan mga kabayan. Kung sino ang nagsabi na yun, yan po ang mangyayari sa kanya mga kabayan. At sana ito lang si Hitad kasi bakakon to eh. May sakit na bakakon mga kabayan. At sa idagdag ko lang po, yung survey rating po ni PBBM na 60% na performance rating ho niya, mataas pa rin po yung 60% mga kabayan. Asa ganun talaga yung thread po ng performance natin ng gobyerno natin o ng mga presidente natin, normal lang ho yan mga kabayan. Pero alam nyo, makikita natin yan sa gawa po ng isang presidente, hindi po sa mga survey rating mga kabayan. Kasi ang mga survey rating, pwede ho yan mamanipula po. Totoo yan. Lalong-lalo na kapag mayroong sponsor po ang isang survey rating, pwede ho nila mamanipula yan mga kabayan. So makita natin yan sa mga gawa po ni PBBM sa mga nangyari ngayon sa kanyang mga proyekto at ano na ang kanyang lakad at sa kanyang mga programa. Doon natin malalaman kung si PBBM ay nagtrabaho ba talaga o hindi. Tayong mamayang Pilipino, tayong mga nakita sa kanya, ang dapat magbigay sa kanya ng performance rating mga kabayan at hindi po ang survey rating. Diyan po nagbabase itong si Hitan mga kabayan. So patuloy natin. Sabi niya, romantic moon na sobrahan sa pagsingot. Okay, seryosong usapan.
Natakot yung mga beshi ko ng iba sa Malacanang kasi ang protocol ng ahas ngayon ay i-wiretap ang kanilang mga telepono. I think kaya, kaya yung registration ng mga SIM cards, yun na yata naging result, yung intention. But ganun pa man, yun, big ebidensya yung mga kabayan. Ano ang sabi niya? Yun daw ang intention daw ng SIM Card Registration Act para makontrol daw ni Efelisa ang ating communications or ating mga numbers mga kabayan. Pwede rito mag-wiretapping. Kayang-kayang gawin daw ni Efelisa dahil daw sa SIM Card Registration Act. Alam niyo ba, inakasahan niya yung mga telcos at pwede siyang kasuhan po ng telco mga kabayan. Alam ho ng telco na bawal po yung wiretapping at hindi, anyways, kayang gawin ho yan ng taga telco makabayan pero ayaw lang gawin yan. Yes, you heard it right, kayang gawin ho yan ng telco pero ayaw lang gawin niya makabayan kasi bawal ho yan sa batas ang wiretapping. Ngayon, para maintindihan ho natin sa mga viewers ito ni Maharlika, para hindi tayo magiging tanga, lalong-lalo katulad po ito ni Hitad, ano yung wiretapping makabayan kung ano lang po ang kayang gawin po ng telcos? Pwede nila ma-wiretap kapag tumatawag kayo gamit po ang SIM card registration. SIM card, yung SIM card natin ang ginagamit natin. Pwede ho yan makita kapag doon kayo mag-message through SIM card mga kabayan. Pwede ho yan. Kasi siyempre, data ho yan ng telcos. So kapag gusto nila nito na matingnan po ang inyong mga communications or yung mga conversations, dyan gamit po yung mga SIM card natin o yung mga numbers natin, kaya po yung matingnan po ng telcos. Pero as I said it many times and earlier, bawal po yung wiretapping mga kabayan. So dito, mahulog natin siya sa kanyang bunga. Nahulog po siya ito sa kanyang bunga mga kabayan na siya po'y nagsisinungaling. Ginawa niyang tanga dito ang kanyang mga viewers. At I'm sure, alam po ng kanyang viewers kung ano ang rules and policy dito ng wiretapping mga kabayan. So patuloy natin. Mga kababayan, napaka-effective ninyong lahat. Ang gusto ko magparami tayo at humayo tayo dahil nalalapit na. So, ayon sa ating puting ahas, dyan sa loob ng Malacanang, actually yung puting ahas ko dyan, papadalan ko ng papadalan ko ng US line para... Ay, hindi nga, seryoso ako. Yung mga puting ahas ko, mag-message na kayo para hindi kayo wiretap ni Lisa Smugs, papadalan ko kayo ng US line na SIM card. Ako na bahala doon. Ako na bayad. Para hindi kayo ma-wiretap ng Jotag Genimes na Lisa na yan. So wina-wiretap niya kasi lahat damang praning ang itad. Gumamit daw ng VPN, sabi ni Jay Loves You. So lahat ng mga, yung mga pwede niyang pagdudaan sa loob ng Malacanang, kahit gagamit tayo ng VPN, kayang-kaya pa rin po makuha ang data natin ng conversation makabayan. Kahit yung tawag, useless po yung VPN. Tanga naman yung viewers to ni Maharlika. Ang kaya lang pong i-divert po ng VPN yung mga web page ho na tinitingnan natin ng mga malaswa or gusto mo na nakatas po yung ating IP address sa ibang lugar, yun po ang kaya lang ng VPN. Pero yung tawag, yung mga text gamit ng SIM card, hindi po kaya makabayan. Ang tanga naman ito. Sana explain po ni Maharlika. Pero sinasakyan lang niya ang kanyang mga viewers mga kabayan, uk-uk kasi. At saka napansin nyo na meron siyang sinabi po na gagamit lang daw ng Telegram. Alam ba natin yung Telegram mga kabayan? So dyan pa lang, baka may idea na tayo dito na itong kanyang puting ahas na sinasabi niya, hindi po dito gumagamit po ng SIM card number or tawag po gamit ang SIM card mga kabayan, kundi gumagamit dito ng applications. Kapag applications, kasi third party ho yan, nakalimutan ko yung term mga kabayan, hindi po yan kaya makontrol po ng taga-telcos. Hindi makabayan kasi third-party app ho yan. So dyan po nagsisinungaling, nakita natin itong si Maharlika nagsinungaling talaga. I'm not sure kung alam niya mga kabayan tungkol ito sa mga applications na hindi naman kayang ma-wiretap po ng telcos ang mga tawag gamit po ng mga applications like for example sa Facebook, dun sa Telegram or sa any other application makabayan as long as pwede makatawag at saka send og message,
Hindi yan pwede. Ang kaya lang po ng telcos, only ang messaging ng kanilang SIM card at saka yung tawag ng SIM card mga kababayan. So alam nyo, itong viewers po ni Marlica, sana mag-isip rin po tayo. Dapat critical thinking tayo. Sana dapat birahin nyo rin minsan, sa pasimarin nyo minsan itong si Marlica na mali po ang kanyang sinabi. Kasi ang wiretapping mga kababayan, delikado ho yan accusations, napakadelikado ho yan, at saka napaka-critical po ang issue na yan. Bawal na bawal ho yan sa batas natin, at pwede talagang kakasuhan po ng telco, pwede kakasuhan po ng gobyerno natin itong si Marlica kasi inakasahan niya na yung telcos ay inakasahan niya na pwedeng i-wiretap po yung mga communications natin dyan sa Pilipinas. Okay, so dyan lang po mga kababayan kasi walang kwenta mga sinasabi. Okay, so ang kanyang ibig sabihin na merong lumalabas po dito ng mga boses po, sabi na wiretap daw nun mga kababayan, lalong-lalo na yung boses po ni Efelisa, hindi ako maniniwala na yun po ay wiretap mga kababayan. Bagkus, yan po ay voice recording or call recording ang ginamit. Like for example, ako tatawag ko sa inyo, just yung tinawagan ko mga kababayan, i-record niya ang aming conversations, so yan po ay voice recording, hindi po yung wiretapping mga kababayan. Iba po yung wiretapping. Hindi yan pwede sa gobyerno natin, di ba? So, itong si Marlica, sana makasuhan itong mga kababayan. Dapat si Rizon ito ng taga-telcos kasi meron siyang napaka-critical po ito na akusasyon. Sana yung telcos, asa yung gobyerno natin, seryosohin na itong si Marlica. Grabe mga kababayan. Saka marami siyang sinabi pa dito, ay naipakita kasi nakasikat lang tingay, walang kwenta mga kababayan, okay? So, sana magkakarma na itong si Marlica mga kababayan. May sakit siya na bakakon. Okay, so ito na po ang ating question for the day. Ating question mga kababayan, sino ang personalidad na isang assistant secretary dyan sa PCO na nasa hot seat ngayon at nag-viral dahil nang imbita daw siya na mga tao na gagawing maging content creator ng mga projects at ng mga programs ng ating gobyerno. Sino ang ASEC na yon ang imbita ng mga tao na maging content creator sa mga programa at saka projects ng ating gobyerno na nandyan sa PCO or Presidential Communications Office. Okay? So please comment down below mga kababayan. Okay, so yan po ating mga nakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot na po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating commercials. Thank you so much. At before natin tapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Aking Ama sa langit, aking inaalay ang araw na to at ang lahat ng aming mga gawain. Sa iyong harapan, naway kalugdan mo ang lahat ng aking gagawin at naway masunod ko ang iyong mga kalooban. Bigyan mo nawa ang aking kabuuan ng mabuting kalooban, matalas na diwa at matuwid na layunin. Sa ngalan ni Jesus, Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara! BBM Sara! Pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara! BBM Sara! Para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara! BBM Sara! Walang imposible na kapag nagsama-sama.